His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the
Spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like
soul and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, without ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. Good morning mga kids! Welcome muli sa ating online Vacation Bible School 2020. Ika-4th day na natin ngayon. Ano nga uli yung theme natin? Lifeline, a life aligned with Christ. Kahapon sa story, itinuro ni Teacher Aero ang tungkol sa buhay ni Abraham. Natutunan natin na si Abraham ay sumunod at nagtiwala sa Diyos. Dapat mga bata, matandaan natin at matutunan natin ang magtiwala at sumunod sa Diyos palagi. Isa uli ito sa life area na dapat natin matutunan para makasunod tayo kay Kristo, ang magtiwala sa Diyos. Balik-aralan nga natin yung mga life areas na napag-aralan na natin ng mga nakaraang araw. Una, Day 1, Hope o pag-asa. Day 2, Perseverance o pagtsatsaga. Day 3, ito yung ating trust o pagtitiwala sa Diyos. Meron din kayong memory verse. Sabing ganon, sa Proverbs 3:5, lahat ng 7 years old and below, trust in the Lord with all your heart. At para naman sa 8 years old and above, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Very good! Nakakatuwa na may 3 memory verses na kayong alam. At meron din kayong activity kahapon. Ito ay ang Abraham's Altar of Trust. Yan. So, pwede nyo ipang-display ito at para maalala ninyo na si Abraham ay sumunod at nagtiwala sa Diyos. Okay. Para sa ating mga paalala, huwag umabsent. No? 2 days na lang tayo, kaya huwag kayong umabsent. Makinig na mabuti kapag nagtuturo na si teacher at sumunod sa lahat ng kanyang mga instructions. Para naman po sa mga magulang, gabayan po ninyo ang mga bata sa lahat ng ating mga activities sa araw na ito. Patuloy pa din po kayong magpadala ng mga pictures at videos ng mga bata na nagpapakita ng kanilang participation sa ating mga activities. Maraming salamat po sa mga nagpadala na since Monday. Natutuwa po kami na makita ang mga larawan at videos na iyon. So para naman po sa ating graduation, kinakailangan po namin ang isang solo picture ng inyong anak. Ang deadline po ay ngayong araw, June 4. Ipadala ninyo dito sa ating Facebook page na makikita ninyo on screen. Yan, so maraming salamat. Ngayon po, mga bata, alam ko excited na kayo at gusto nyo na mag-start. Pero bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Thank you, Lord. Father, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga natututunan namin araw-araw dito sa aming online Vacation Bible School. Dalangin namin, Lord, na sa araw na ito ay patuloy na gabayan niyo po kami
at ang mga teachers, Lord, na magtuturo sa amin. Bless us, Lord, and guide us. Salamat po sa iyo na maraming Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. O mga kids, I'm sure excited na kayo sa inyong song and dance. So muli, narito na si Ate Kyla. Sabayan natin siya sa kanyang song and dance. God bless you mga bata! Hello kids! Ready na ba kayo para sa ating song and dance sa araw na ito? Kung ready na kayo, lahat tayo ay tumayo at sabayan niyo ako sa pagsayaw at sa pag-awit ng ating theme song na Win Life with Jesus at ang isa pang kanta na I Wanna Be Like Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow. With our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we will cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow. With our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow. With our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus.
Very good, kids! Tayo na at makinig sa story na ibabahagi ni Teacher Janil. Bye! Thank you, Teacher Kyla. Hi, kids! Nag-enjoy ba kayo sa ating song and dance kanina? Kung ganoon, tayo ay dumako na sa ating storytelling. Ready na ba kayo? Kung ganoon, tayo ay magsisimula na. Nabanggit ni Teacher Kem noong day 1 na meron tayong 5 tatalakayin na life areas sa buong duration ng ating online vacation Bible School. Ano nga uli iyon? Una ay hope o pag-asa. Pangalawa, perseverance na tinuro ni Teacher Sarah about kay Nehemiah. Pangatlo, tinuro naman ni Teacher Aero kung paano nagtiwala si Abraham. At pang-apat, ngayong araw ay tatalakayin natin ang about sa pananalangin o prayer. Panglima naman ay tungkol sa kaligtasan na ituturo naman bukas ni Teacher Darius. Ang ating tatalakayin ngayon ay pananalangin o prayer. At ang karakter natin ngayon ay walang iba kundi si Daniel o Daniel. Ito ang storya ni Daniel. Si Daniel o Daniel ay isa sa mga administrador ni Haring Darius. Si Daniel ay isang matuwid o upright na tao. Siya ay madalas na nananalangin at nakikipagniig sa Diyos. Siya ay malapit kay King Darius at may paborito sa kanya. Kaya naman, ang iba sa kaharian ay lubhang naiinggit at gumagawa sila ng paraan upang siraan si Daniel at bahiran ang kanyang reputasyon. Ang grupo ng mga taong ito ay nagtipon at sila ay nagpugay at sinabi, si Haring Darius ay mabuhay kailanman. At sila nga ay nagkasundo na gumawa ng batas na kung sino man ang manalangin o lumapit sa kahit sinong Diyos o tao sa susunod na 30 days maliban kay Haring Darius ay maipapatapon sa kulungan ng mga leon o lions din. Alam na nga ni Daniel ang tungkol sa ginawa ng mga taong ito. Kaya naman siya ay umuwi at nanalangin. Lumuhod siya sa Diyos at siya ay nagpuri, sumamba at nagpasalamat sa Diyos. Meron akong katanungan. Tayo ba ay nagpe-pray? Pagising sa umaga, bago kumain, bago matulog, o sa kahit anong sitwasyon na naroroon tayo o oras na naroroon tayo. Ano yung pinagpe-pray naman ninyo? Isipin niyo ngayon na kung ano man iyon, magkaroon tayo ng pagpupursigi na mas manalangin pa at magkaroon ng pananampalataya na ito ay sasagutin ng ating Diyos. Kagaya nga ni Daniel, siya ay walang patid na nag-pray at hindi lamang sa sitwasyon, dito sa storyang kinukwento natin, kundi madalas talaga siyang nananalangin sa bawat pagkakataon. Itutuloy ko ang kwento. Isipin niyo maigi yung tinanong ni teacher sa inyo ha. At ito naman ang nangyari. Nalaman ng mga tao na si Daniel ay nagpe-pray at humihingi ng tulong sa ating Diyos at ito ay kanilang sinabi kay Haring Darius. Ngayon, itong mga taong to, pinaalalahanan si King Darius na may batas na sinusunod sila dahil nga ito isinulong ng mga tao. Ngunit, ang hari naman ay lubhang nangamba at nais niyang sagipin si Daniel. Kagaya nga ng sabi ko sa unang parte ng ating storya, si Daniel ay may pabor kay Haring Darius dahil nga sila ay malapit sa isa't isa. At dahil sa pagpupumilit ng mga taong ito, si Daniel ay dinala sa kulungan ng mga leon o lions din. Ngayon, ang sinabi na lamang ni Haring Darius, "May your God who you serve save you. Nawa ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran ay iligtas ka." Si Haring Darius ay hindi makatulog ni makakain ng kinagabihang iyon.
Kaya naman, nang sumapit ang kinaumagahan, dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kulungan ng mga leyon. Ano naman kaya ang nangyari? Nakita ng hari na walang kagalos-galos o pasa si Daniel. Imagine ninyo kids, nakakita kayo ng kulungan ng mga leyon. Maaaring hindi na tayo papasok. Ako hindi ako papasok. Kasi mababangis ang mga leyon na ito at baka kung ano pa ang mangyari. Ngunit sinabi ni Daniel kay Haring Darius, ang Diyos ay nagpadala sa kanya ng mga anghel at sila ang nagsara o nagtikom ng bibig ng mga leyon na ito. At walang nakitang bakas ng sugat ni gasgas na maaaring magmula sa mga leyon dahil, ano sa tingin ninyo? Siya ay lubos na nagtiwala at nanalangin ng walang sawa sa Diyos. Ang susunod na nangyari pagtapos ng kagilagilalas na natunghayan natin ay si Haring Darius ay ipinadakip ang lahat ng mga tao nagpadala kay Daniel sa lion's den at ipinatapon sa kulungan ng mga leyon. Uh-oh! At nang sandaling din iyon, hindi pa sila nakakalapit sa mga leyon, ay sinugod na sila ng mga ito. Isipin na lamang natin kung ano ang susunod na nangyari. Pagkatapos niyon, si Haring Darius ay sumulat sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga tao ng buong mundo na nagsasabing, managana kayong lubos. Siya ay nagpasa ng batas na sa lahat ng parte at tao ng kanyang kingdom o kaharian ay dapat na sumamba, magkaroon ng takot at paggalang sa Diyos ni Daniel. At iyon ay ang ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay tunay at buhay magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi masisira ni magagapi. Ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Amen. Ito ang storya ni Daniel. Kung paano siya nagtiwala, naniwala at nanalangin ng walang patid hanggang sa siya'y dinggin ng Diyos sa kanyang pinagdaraanan. Ano man ang ating ipanalangin o idalangin, ito ay kanyang diringgin ayon sa kanyang loobin o kalooban. Nawa, natuto tayo sa storya na ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating memory verse. Para sa 3 to 7 years old, 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Lagyan natin ng actions para mas maalala ninyo. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Isa pa. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Sa huling pagkakataon, kids, 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Para naman sa 8 years old and above, 1 Thessalonians 5:16, 17, and 18. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sige po, isa-isa pang pagkakataon. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Isa pa sa huling pagkakataon. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Very good, kids! Pagbisaduhin natin ito sa ating mga tahanan, ha? Nawa tayo ay mas naging prayerful ngayong natunghayan natin kung paano kumilos si Lord sa buhay ni Daniel. Panigurado sa atin, siya rin ay kikilos.
sa anumang sitwasyon o challenges na andon tayo. Sige po, let us pray. Lord, thank you for teaching us today. Idinadalangin po namin na gawin po ninyo na kami ay maging prayerful sa lahat ng panahon. At kung kami man po ay nakakaranas ng mga trials, testings o challenges, kami po ay samahan ninyo at kami po ay magtiwala at manampalataya na makakalampas sa mga ito at tunay na magiging matagumpay sa inyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. And let me pray for you din po. Sige po. Dear Father, I thank you for these children na nanonood ngayon sa aming online vacation Bible School. I pray that you will give them the grace na sila nga po ay lumago at lumaki sa inyong mga salita at ayon sa inyong kalooban. Patuloy niyo silang i-bless kasama ng kanilang mga pamilya. Dalangin ko po ang pagsama at pag-ingat ninyo sa kanila. Thank you for this opportunity, Lord. We bring you all the praises, glory, and honor in Jesus' mighty name. Amen. Salamat sa inyo pakikinig, kids, sa ating story for today. Tayo naman ay pumunta sa ating next class. Excited na ba kayo? Kung ganoon, tara't mag-activity kasama si Teacher Trisha sa ating Arts and Crafts class. Bye! Maraming salamat, Teacher Janil. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Trisha, ang magtuturo sa inyo sa crafts sa araw na ito. Excited na ba kayo sa gagawin natin? Ako din excited na dahil tayo ay gagawa ng envelope of promises. Pero bago ko ipakita sa inyo kung paano ko ginawa itong envelope of promises, ay pag-uusapan muna natin kung para saan ba itong crafts na ito. Naalala niyo ba si Daniel mula sa story natin kanina? Diba si Daniel ay pinatapon ni King Darius sa kulungan ng mga leon dahil sa matinding pagkainggit ni King Darius kay Daniel. Pero anong ginawa ni Daniel? Si Daniel ay hindi nakaramdam ng pagkatakot at pangamba. Pero siya ay patuloy na nanalig sa Diyos at nagdasal at siya ay patuloy na nagtiwala sa Diyos. Gaya ni Daniel, tayo ay dadaan din sa mga pagsubok. Nawa ay makatulong itong envelope of promises na tayo ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Makakatulong din kasi itong envelope of promises, kids, na maalala natin na mahal tayo ng Diyos. Dahil kapag inopen natin to, makikita natin yung mga pangako ng Diyos na hindi mawawala sa buhay natin. Tara, gawin na natin itong envelope of promises. Get ready, kids! Ngayon ay ang ating day 4 at ang gagawin natin ay ang envelope of promises. Pero bago natin gawin ang envelope, ready muna natin ating art materials. Kakailanganin natin ng cardboard or matigas na papel katulad nito, colored papers. Pero kung wala kayong colored papers, okay lang. Pwede kayong gumamit ng bond paper. Kailangan din natin ng glue, gunting, at mga ball pens or colored pens or crayons na gagamitin natin pang design mamaya sa ating envelope of promises. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin ang paggawa ng envelope of promises. Uunahin muna natin ay ang ating cardboard or matigas na papel. So, ang gagawin natin dito ay i-fold natin siya papunta dito na parang triangle. Ayan. Ganyan yung gagawin nyo. Tapos, dahan-dahan lang, kids, ha, para hindi na masira yung papel. Kailangan pantay. Tapos, idiin natin siya. Okay. Pagka nakadiin na siyang ganyan,
kuha na tayo ng scissors or gunting para gupitin natin siya. Gupitin natin tong line na to. Yan. Pwede kayong magpatulong sa mga magulang nyo kung nahihirapan kayong magupit ng pantay or diretso. Ayan. Dahan-dahan lang. Yan. Pagkatapos, itabi natin to kasi baka magamit pa natin siya. Ngayon, dahil nagupit na natin to, yan, pwede natin siya ulit i-fold papunta dito sa kabila. Ayan siya, diba? Ito yung hati. Ngayon, i-fold naman natin siya papunta dito. Pag ganito. Para magkaroon ng line pa ganyan. Ayan. Dahan-dahan din kasi medyo matigas yung paper natin. So, kung hindi nyo ito mapantay o hindi nyo kayang pantayin, magpatulong kayo sa mga magulang nyo or sa mga nakakatanda ninyong mga kapatid. Yan. Yan. So, dahil tapos na natin siya i-fold, yan yung itsura niya. Okay. Yan. Ang gagawin natin next ay i-fold natin ito dito at saka ito. So, unahin muna natin itong i-fold. Fold muna natin to dito sa gitna. Tapos ito naman. Ayan. Kailangan kids magkapantay ha. Parang ganito yung magiging itsura niya. Tapos pagka natapos na itong i-fold, ito namang taas. And then, ang gagawin natin is itong taas na part, ito yung opening ng envelope. Ang gagawin naman natin, itong nasa ilalim, po-fold natin siya hanggang dito. So, pa ganyan. Okay. And then, saka natin siya ipipress. Yan. Pagkatapos, open ulit natin siya. Gawin natin ito naman dito, sa line na to. Itong dulo, dito sa line. Pagkatapos, na magawa natin yun, yan yung itsura niya. Babalik natin ulit sa dati. Tapos, papasok natin to sa loob. Yan. Yan na yung itsura ng ating envelope. Pero para ma-seal siya o magdikit, kailangan natin gumamit ng glue or pandikit. So, ang i-glue natin guys, ay itong part na to at saka ito. Yan yung i-glue natin. To build a life aligned with Christ, becoming like Him, will overcome the fight. By strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Make sure kids na wag niyong i-glue ito. Kasi kapag ginglue niyo siya, didikit siya dito. Ayan. Dikit na natin siya. Wakan muna natin ng medyo matagal para magdikit talaga siya. Ayan. Press nyo lang siya. Ayan. Tanggalin nyo yung mga sumobrang glue. Dikit natin siya maigi. Again, kids, kung hindi nyo siya kayang idikit ng sarili nyo, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga nakakatandang kapatid or sa mga magulang ninyo para matulungan nila kayo na magawa itong envelope natin. Yan. Papatuyuin muna natin ito.
Pag natuyo na siya, kids, pwede nyo nang ipasok itong taas na part ng envelope. Ayan na ang ating envelope of promises. Ngayon, pwede naman natin siya gawa ng design. Katulad ng nagawa ko. Ayan. Envelope of promises. Pwede nating drawingan ng mga kung anong design yung gusto nyo. Lines lang. Para lang meron siyang design. Yan. Pwede nyo rin lagyan ng pangalan nyo. Yan na yung ating envelope of promises. Pero kids, kung gusto niyo pang lagyan ng designs or color, pwede niyo pa namang gawin yun. Pwede niyo siyang kulayan ng colored pens or crayons para mas gumanda pa. Pwede niyo rin lagyan ng design yung likod ng inyong envelope of promises. Pagkatapos natin gawin tong envelope, pwede naman natin gawin yung strips na ilalagay natin dito sa loob ng ating envelope. So, pwede kayong kumuha na ngayon ng colored paper gaya nito and then tiklopin natin siya. Tapos, gupitin natin. Gupin ulit natin to, kids. Then, saka natin siya gugupitin. Ngayon, kapag nagupit niyo na siya, tapos kulang pa, mag-fold ulit kayo. And then, dyan nyo na lang ilagay yung mga gusto nyo ilagay na mga promises ng Lord para sa inyo. Para maalala nyo sila lagi. Ayun, nalagay natin dito. God is always with me. God is always with me. God is always in control. Because God is always good. Yan. Tapos lastly, kung gusto niyo pong magdagdag, pwede pa naman. God is always watching. Yan. Pwede pa tayong magdagdag na isa pa. God is always victorious. Ayan. So, ayan yung ating mga strips na ilalagay natin sa loob ng ating envelope. Ngayon, pwede natin siyang i-fold ng paganito. Lagyan natin siya dito. Sa isa kidsa.
of Promises. Yan. So, ayun na nagtatapos ang ating arts and crafts. Nawa ay marami kayo natutunan sa araw na ito, mga kids. Dahil dyan, tayo ngayon ay magwawakas na. Pero, bago tayo magwakas ay hihilingin ko ang lahat na pumikit at tumungo dahil tayo ay magpipray. Lord, maraming salamat po sa 4 na araw na natapos namin. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ni Daniel. Tunay nga, Lord God, na kami rin, Lord, ay magkaroon ng pusong tapat, Lord God, at pusong madasalin, Panginoon, kahit sa kabila ng pagsubok na aming kinakaharap ngayon. Tunay nga, Lord, na maitanim sa aming puso itong envelope of promises and ang story ni Daniel sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you for joining sa ating OVBS or Online Vacation Bible School. Marami ba kayong natutunan? Yay! Very good! Excited na ba kayo bukas? Kung ganon, see you all tomorrow. Pero bago yan, ay sumabay muli tayo sa ating song and dance. Bye! God bless us all! I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By strength we will follow with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust. We will cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By strength we will follow with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By strength we will follow with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I wanna be like Jesus.